Okay guys, nakita natin yung video. Hindi ko alam kung scripted yun. Kasi yung pag-uugali ng babae parang nangaasar sa nanonood. Ganon, di ba? Parang nangaasar eh. Kasi para bang kung scripted yun parang kinukuha niya yung asar ng nanonood. Yung kapatid yata, yung babaeng pilosopo. Anyway, kung hindi scripted o kaya ilagay natin sa totoong buhay, masasabi mo na yung babae na sinundo ng ate ay pinakyaw na yata niya lahat ng kabastusan, lahat ng kapilosopuhan, lahat ng kawalang malasakit sa sarili at walang malasakit sa kanyang ate na nagmalasakit para sa kanyang pagkatao, no? Parang pinakyaw niya na lahat ng so hindi mo malaman kung saan nagmula yung ganong ugali ng babae, ano? Mga upbringing ng kanyang pamilya. Kasi sabi ng ate, ako ang nagpalaki sa'yo. So baka yung ate ay medyo madaldal sa bahay. Diba? Madaldal sa bahay, palagi nagagalit, kulang sa bonding, kulang sa tinatawag na pag-uusap ng heart to heart, o kaya hindi tinitingnan nung maliit pa yung babae. Maliit pa yung babae. Ganito kasi yan guys. Ang pag-uugali ng ating mga anak, ating mga kapatid ay nagdidepende yan kung paano mo sila pinalaki nung maliliit pa. Okay? So kung totoong ganun ang ugali ng babae, may pinaghuhugutan din yon. Ipapalagay natin totoong pinalaki siya ng ate niya, siguro totoong pinakain siya ng ate niya kasi siya nga daw nagpalaki. Pero sa side ng ate, baka talagang na-provide lang niya yung pangangailangan sa pagkain, pangangailangan sa pag-aaral siguro nung kanyang kapatid na babae. Pero may kakulangan siya siguro na medyo nagrebuilde yung kanyang kapatid dahil siguro siya ay bunganga, hindi sinasabi, hindi nilalambi yung kapatid, hindi kinakausap ng ano bang problema natin, gano'n mga. Kasi ganito yun kailangan talaga ng open communication sa bawat isa. Kasi nagmumula sa bahay talaga, sa bahay natin, ang pag-uugali ng mga bata. Nag-a-add na lang yan sa mga kalaro nila, kahalubilo nila sa school. So, nagre-rebuild yung bata dahil din sa upbringing nating mga magulang at mga guidance natin, guidance. Pag walang magulang kasi kapatid, siyempre hindi magulang yun, so siya ang guidance. So anyway, pero hindi, kung ikaw naman isang bata, kung gusto mo namang maayos yung sarili mo, ang dapat mong mag-aayos nun ay sarili mo rin. At kung masira man ang sarili mo lang din ang dapat mong sisihin. Kasi nga, in the end of the day, ang sarili din natin ang magtutuwid kung ano tayo. Kaya nga nag-aral tayo Pero yung babae, grabe ka, sobrang rebelde. Diba? Sobrang rebelde. So, malamang-lamang yung ganong ugali. Hindi ko alam kung yung babae guys, hindi ko alam kung saan nahantong yung buhay niya. Malamang-lamang talaga pahamak ang magiging haharapin niya sa kanyang sarili. Doon sa pag-uugali, di ba? Parang walang utang na loob. Kung tao lang naman tayo, hindi naman din tayo perfecto. Kung may pagkukulang siguro yung nagpalaki sa'yo, nag-guidance sa'yo, siguro naman pwede mo nang i-accept yun at ituwid mo na lang yung sarili mo, dalhin mo na lang yung sarili mo sa tamang daan. Hindi yung napakabastos na hindi mo maintindihan na lahat ng kabastusan at kapilosopan ay pinakyaw niya na, di ba? Sa pananalita at sasagot niya sa atin niya, parang hindi ko alam, parang feeling ko kasi
scripted para mainis yung manood. Pero kung sa totoong buhay yun, kung ako ang kuya nun, sampal abutin sa akin nun. Pasensya na sa salitang kuan. Pero masasampal ko talaga. Minsan kasi kailangan mo ring gamitan ng kamay na bakal para tumuwid yung attitude ng isang tao. Kasi kung hindi mo lagyan ng kamay na bakal din, ewan ko lang kung mali itong pananaw ko guys kasi base sa mga base sa mga dating pamamaraan ng mga kami ay maliliit pa sa eskwelahan, sa magulang namin, hindi naman yung brutal na brutal, pero kailangan talaga may makatikim talaga ng konting pitik talaga. Kasi ang mga bata ngayon sensitive sila, insecure, konting sagi lang, nangawa-ngawa ng mga bata ngayon. Pero kami nung maliit pa kami, talagang Castilla style kami ang nakamana ng mga Castilla style ba, na disiplinado talaga at medyo may paggalang sa matatanda. Kami nga dati, pag nagsalita kami, excuse me sa tatay ko, pag nag-uusap sila matatanda at nakikihalubilo kami, mga bata, ay binabara na kami. Huwag kang sumali, pang matanda na usapan na to, ganun. So, ibig sabihin, huwag kang sumabat-sabat ng wala. So, yun na lang guys. I hope sa mga kabataan ngayon, alam kong marami ding mga kuan, pero sana hindi totoong ganung ugali kasi grabe ka bastos, totoo lang. At ganung ugali na bata, siguro nakikipag-inuman siya sa lalaki, hindi siya nag-aaral, tinuwid yung landas niya para lang sa kanyang sarili, hindi na para sa atin niya pero siya pa yung namimilusopo. So malamang-lamang guys na ang ganung ugali ng tao ay ganung ugali ng bata guys ay walang bukas na naghihintay na maayos. Walang bukas. Maniwala kayo mga kabataan kung may nanonood ng ganitong sa video ko. Alam ko walang nanonood sa akin, pero bahala kayo sa buhay nyo kung ayaw nyo manood. Basta ang akin lang, gusto kong makapagbigay ng guidance sa mga kabataan. Kung ganun ang attitude nyo dun sa babae na yon, malamang-lamang 80% na pahamak abutin nyo at siguro I hope na kung magkaroon na siya ng tinatawag na learning sa kanyang buhay, pagdating ng kanyang pagtanda ay maituwid niya pa. Pero yung iba kasi napapalugmok na. So, diyan napapasok yung mga pamilya o mga kuwan na walang panggatas, walang pangbili ng bigas, tapos tutulungan ngayon ng government, gagawing 4-piece, parang kinuan ba, yung kinonsinti ang katamaran, kapilosopuhan, at kinonsinti ang mga, yun na nga, kapabayaan sa sarili na supposed to be dapat sila ang magsasuffer kasi kagustuhan nila yun. Di ba guys? Comment below kung may masasabi kayo. Bye-bye!